Imperyo ng Mughal sa India. Sa unang bahagi ng ika-15 siglo, pinangunahan ni Zheng He ang sunod-sunod na paglalayag na nagtaguyod ng kalakalan, diplomasya at pagkilala sa kapangyarihan ng kanilang bansa. Ang mga paglalakbay na ito ay nagpatunay na posible ang pagkakaisa at ugnayan ng iba't ibang kultura sa pamamagitan ng disiplina at maayos na pamumuno. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Zheng, credible quest. Identify to learn. Tukuyin kung sino o ano ang inilalarawan sa tanong. Ano ang tawag sa mga lalaking kinapon na nagsilbing katiwala at tagapayo sa palasyo kabilang na si Zheng He? Eunuch. Saang dinastiya ng China isinagawa ang mga malalaking paglalayag na pinamunuan ni Zheng He? Ming. Sino ang emperador na nagkomisyon kay Zheng He upang manguna sa mga ekspedisyong pandagat? Yongle. Ilang beses nagsagawa ng malalaking paglalakbay si Zheng He sa iba't ibang bahagi ng Asya at Afrika? 7. Anong uri ng ugnayan ang naitatag sa ibang bansa kung saan sila ay nagbibigay ng tributo sa China bilang pagkilala sa kapangyarihan nito? Relasyong tributary. Sa paglipas ng mga siglo, ang paglalakbay ay naging tulay ng koneksyon ng mga sibilisasyon. Mula sa mga ruta ng kalakalan na dinaanan ni Ibn Battuta mula 1325 hanggang 1354, sumunod ang malalaking ekspedisyon ni Zheng He mula 1405 hanggang 1433 na nagpatunay ng kapangyarihan ng dinastiyang Ming at nagbukas ng ugnayang pangkalakalan sa karagatan. Kasabay nito, nagsisimula na ring umusbong sa Europa ang panahon ng paggalugad na pinasimulan ng mga hakbang ni Prince Henry ng Portugal noong lupigin niya ang Suta, Morocco noong 1415. Sa mga sumunod na dekada, naglayag si Christopher Columbus na nagbukas ng daan para sa kolonisasyon ng Spain sa Amerika. At sinundan ito ng paglalayag ni Ferdinand Magellan na nagbukas ng ruta patungong Asya at nagpatunay na maaaring libutin ang buong mundo. Habang lumalawak ang impluwensya ng Europa, naitatag naman sa India ang Imperyong Mughal noong 1526. Isang patunay na ang Asya ay patuloy na may mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan at pagpapalitan ng kultura, kasabay ng pagbabagong hatid ng paggalugad ng mga Europeo. Ang pananakop ng mga Muslim sa India ay nahati sa dalawang mahalagang yugto. Ang una ay noong 712 CE sa ilalim ng Umayyad Caliphate ng pamunuan ni Muhammad bin Qasim ang pagsalakay sa Sindh, na ngayon ay bahagi ng Pakistan. Matapos niyang talunin si Raja Dahir, ang huling haring Hindu ng lugar, siya ang naging unang Muslim na matagumpay na nakasakop ng bahagi ng Indian subcontinent. Bagamat maliit na bahagi lamang ng India ang nasakop,
Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng pinto para sa malawakang impluwensya ng Islam sa rehiyon. Ikalawa, noong 1526, tinalo ni Babur si Ibrahim Lodi, ang huling pinuno ng Delhi Sultanate sa labanan sa Panipat, na nagbunsod sa pagkakatatag ng Imperyong Mughal. Rise of the Mughals in India. Hanapin ang tamang kapares upang mabuo ang larawan ng Mughal conquest sa India. Si Babur ang unang Mongol Turkic na nagtatag ng Mughal Empire matapos ang labanan sa Panipat. Si Ibrahim Lodi ang huling pinuno ng Delhi Sultanate na natalo sa labanan ng Panipat. Si Muhammad bin Qasim ang unang Muslim na matagumpay na nanakop sa Sindh. Si Raja Dahir ang huling haring Hindu ng Sindh na natalo sa pananakop ng mga Muslim. Ang Kabul ang lungsod sa Afghanistan na naging base ni Babur bago sakupin ang India. Akbar. Nagawang mapag-isa ni Babur ang mga Indian sa Delhi at iba pang lupain sa rehiyon. Ngunit natamo ng Imperyong Mughal ang ginintuang panahon sa India noong panahon ng pamumuno ni Akbar the Great, na mula sa linya ng pamilyang Mughal ni Babur. Paraan ng pananakop at pamumuno ng mga Mughal sa India. Akbar, dakilang pinuno ng Mughal. Ang pangalan ni Akbar ay nangangahulugang The Great One, at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng matalino, makatao at mapagparayang pamumuno. Alyansa sa Rajput. Nakipagkasundo sa mga Hindu Rajput o mga pinunong Hindu si Akbar sa pamamagitan ng patakarang pakikipagkasundo o Policy of Reconciliation upang mapanatili ang pagkakaisa. Gumamit siya ng matrimonial alliances upang makuha ang tiwala ng mga Hindu Rajput. Ang mga pamilyang nakipag-alyansa ay binigyan ng mataas na paggalang at posisyon sa korte. Sa ganitong paraan, nabawasan ang tensyon sa pagitan ng Muslim at Hindu at napalakas ang pagkakaisa ng imperyo. Ang aral, ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa, hindi sa pagkakahati. Katarungan at bagong sistema ng pamahalaan. Pinagaan ang buwis at pinahusay ang sistema ng pamahalaan sa pamamagitan ng paghahati ng imperyo sa 15 subas o lalawigan na pinamamahalaan ng mga mansabdar. Upang maiwasan ang pag-usbong ng makapangyarihang aristokrasya, hindi maaaring ipamana ang mga lupang ibinigay sa opisyal. Layunin ni Akbar ang kapakanan ng lahat, Muslim man o Hindu. Ang aral, ang mabuting pamahalaan ay nakatuon sa kapakanan ng lahat. Bagong lakas militar. Naniniwala si Akbar na kung hindi ka mananakop, ikaw ang masasakop. Kaya pinalakas ang hukbo upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Ang aral, ang kapayapaan ay pinananatili sa pamamagitan ng matatag na seguridad. Ambag sa kultura at edukasyon. Tinanggap ni Akbar
ang iba't ibang impluwensya. Urdu na nangangahulugang mula sa kampo ng mga kawal ang naging wika ng hukbo. Ipinagbawal din ang buwis sa mga banal na paglalakbay ng Hindu at iba pang hindi Muslim. Nagpatayo ng mga paaralan at sinuportahan ang sining at panitikan. Sa panahong ito, isinulat ni Tulsidas ang epikong Ramayana sa titulong Ramcharitmanas. Ang aral, ang pagpapahalaga sa edukasyon at kultura ay susi sa paglago ng lipunan. Rurok ng tagumpay. Sa pamumuno ni Akbar, narating ng Mughal Empire ang tugatog ng kapangyarihan. Ang aral, ang imperyo ay tumitibay sa pagpaparaya, ngunit humihina kapag nawawala ang katarungan at pagkakasundo. Pagkamatay ni Akbar, humalili ang anak niyang si Jahangir, na nagtuon sa pagpapalawak ng imperyo at pagpapaunlad ng sining. Sumunod si Shah Jahan, na nakilala sa pagpapatayo ng Taj Mahal bilang alay sa kanyang asawang si Mumtaz Mahal. Sa pamumuno ni Aurangzeb, bumagsak ang imperyo dahil sa mahigpit na patakaran at buwis sa hindi Muslim, na nagdulot ng rebelyon. Humina ang pagkakaisa, lumakas ang mga rehiyonal na kaharian, at pagsapit ng ika-18 siglo, tuluyang nanghina ang Mughal Empire. Akbar Amazing Leadership, The Great Way to Lead. Si Akbar ng Mughal Empire ay tinaguriang The Great One, hindi lamang dahil sa kanyang malalaking pananakop, kundi dahil sa kanyang matalino, makatarungan at mapagparayang pamamahala. Kung ikaw ay magiging pinuno, paano mo maipakikita ang pagiging makatarungan at makatao tulad ni Akbar? Bakit mahalagang igalang at tanggapin ang iba't ibang pananampalataya at kultura sa isang bansa? Bakit mahalaga para sa isang pinuno na manatiling makatao at hindi abusado sa kapangyarihan? Fill in the Raj, build the Taj. Punan ang patlang ng tamang sagot. Si Akbar, na tinaguriang The Great One, ay gumamit ng matrimonial alliances upang makuha ang tiwala ng mga Rajput at mapanatili ang pagkakaisa. Hinati niya ang imperyo sa 15 subas na pinamamahalaan ng mga Mansabdar. Sa kanyang pamumuno, umunlad ang kulturang Mughal at sumibol ang wikang Urdu. Pagkatapos niya, si Jahangir ay nagtaguyod ng sining at si Shah Jahan ay nagtayo ng Taj Mahal para kay Mumtaz Mahal. Ngunit sa ilalim ni Aurangzeb, bumagsak ang imperyo dahil sa pagbabalik ng mahigpit na patakaran laban sa mga hindi Muslim. Great minds for the Great One. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang kahulugan ng pagtatatag ni Akbar ng mga suba o probinsya? Pagpapalawak ng kontrol
at maayos na pamamahala sa imperyo. Bakit epektibo ang policy of reconciliation ni Akbar sa pakikipag-ugnayan sa mga Rajput? Dahil nagpatibay ito ng respeto sa iba't ibang relihiyon. Kung ikaw ang magiging pinuno, alin sa mga patakaran ni Akbar ang dapat mong unahin upang mapanatili ang kapayapaan? Paggalang sa iba't ibang pananampalataya upang maiwasan ang alitan. Kung ikaw ay isang opisyal ng Mughal na binigyan ng lupain, paano makaaapekto ang patakaran ni Akbar na hindi ito maaaring ipamana? Manatiling tapat at mahusay sa tungkulin upang mapanatili ang posisyon. Kung ikaw ay magdidisenyo ng proyekto para sa isang modernong lipunan na inspirasyon ni Akbar, alin ang pipiliin mo? Paglulunsad ng Interfaith Cultural Festival. Ang tunay na lakas ng pinuno ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tiwala at respeto ng kanyang nasasakupan. Ikaw, mapagkakatiwalaan ka ba ng iba sa maliliit man o malalaking bagay?